Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Emperor, stable, secured, shielded ko. May shield yung emperor dito. Respected. Narespeto ka ng mga tao. Irespeto ka ng mga tao. Kung mag-umpisa na irespeto ka ng mga tao, kung tingin mo hindi ka pa nila narespeto, no? Pero kung narespect ka na nila, ay, yan. And then, pero, meron kasi talaga mga tao na, lalo na yung mga narcissistic, babastusin nila yung iba para itaas yung sarili nila. Tingin nila, kasi full of insecurities yung mga narcissistic eh. Kaya mahilig yan sila man-disrespect, mambastos sa iba, na masyadong feeling nga eh. Ganun yung mga narcissistic. Masyadong superior pati, diba? Yung mga narcissistic. Na masyadong mataas yung tingin nila sa sarili nila na in reality, ang layo sa katotohanan kung ano yung mga iniisip nila about sa sarili nila. Parang nilift up nila ng gusto yung sarili nila. That's how they think of themselves. Na malayo sa realidad kung ano yung sila. Para bang inisip nila hari sila. Ganon. Ganon hari sila. In reality, hindi sila hari. Nasa ilalim. Parang ganun ba? Na they think they have the authority to command others, to control others. But in reality, they don't have that authority and power. Na gusto lang nila talaga ng control and power. Na ang tingin nila ay masyado silang mataas. Basta ganun ang mga narcissistic eh, di ba? Pero ikaw, hindi ka narcissistic, no? Hindi ka narcissistic. You are confident. That's a sign na hindi ka narcissistic. Wala kang insecurities pati. Yung mga narcissistic kasi, full of insecurities yun. Hindi nila matanggap yung realidad, yung katotohanan. They live on their own illusions. Na in their own imagination na kung ano yung tingin nila sa sarili nila na parang it's their imagination lang, hindi siya realidad, hindi siya reality, hindi siya totoo. Kung kaya masyado silang yung exaggerated or masyado lang tinataas yung sarili nila na parang malayo na sa realidad. Yung ganun ba? Kasi ang mga narcissistic, full of insecurities talaga yan. At may disorder yan sila. At nadidevelop yan sa environment nila. Merong place na may madaming narcissistic. Sample na lang dito sa lugar na to. As in, kasi paglipat ko dito, talagang iba talaga dito na as in narcissistic o madaming mayabang. Pero iba yung narcissistic kasi guys. Yung environment na narcissistic ay parang yung mahilig dominate sa iba. Para sa kanila, parang astig, mangbastos at man-disrespect at man-dominate sa iba. Kasi parang tingin nila kasi tinataas nila yung sarili nila through that, sa ganung pamaraan. Ganon. Merong mga place na ganon. Parang na-adapt nila yun sa environment nila simula pagkabata pa. So, nagkakaroon ng disorder na tinatawag na narcissism or naging narcissistic na sila. So, ayan. Yan. Madami signs yan.
hanggang sa naging baluktot yung kanilang mga paniniwala, pag-iisip, yung paniniwala nila sa sarili nila, parang hindi na makatotohanan. Gano'n. Kasi yung narcissistic eh. Ayan. Ikaw, confident ka, and bold and daring, and talagang may strength, no? And, positive, masiyahin ka na klase ng tao, eh, oh. Kasi may sun dito. Ayan. Active. Ayan. Ma-irritate yung mga narcissistic sa'yo niyan. Kasi, ang gusto nila, sila yung ganyan sana eh. Kulang sila sa confidence. Kulang sila sa tiwala sa sarili nila. Full of insecurities kasi sila. Kaya, ang sabihin nila, pag nakita ka nilang confident ka, bold and daring, sabihin nila, mayabang ka. Magkaiba yung mayabang, pero ang totoo sila ang nagyayabang na, alam niyo yung taong totoong mayabang, yung pinapaniwalaan niya yung sarili niya o binubus niya yung sarili niya na ganito ganyan siya, no? Hindi naman totoo. Yun ang totoong mayabang. Wala namang aktwal na kung hindi naman totoo yung pinagyayabang niya. Kung hindi totoo yung sinasabi niya, yun ang mayabang. That's how I differentiate mayabang sa hindi mayabang. Para sa akin, ganun ang mayabang. No? Di ba nga, kasi kung makita nilang confident ka, sabihin na agad na mga narcissistic, mayabang ka eh. Pag bold and daring ka, confident ka, syempre, alangan ba naman, mag-ano ka na lang, mahiyain, maging mahiyain. Para sila yung magkunwaring confident na vain naman, na hindi naman pala totoong confident sila kasi full of insecurities sila. Ay nakita nila yung totoong confidence, sabihin nila mayabang. Kasi sila puno ng insecurities. Kontrolin na nila yung iba. Pati yung ibang umaangat kasi gusto na sila umangat. Hilain nila. Kasi ayaw nila umangat yung iba kasi gusto nila sila yung sa taas. Ano pa ang energy mo ngayon? Strong yung sun sa'yo. Huh? Heaven and earth. So, yan ang nilabas, no? Heaven and earth. You are connected sa heaven. Yeah, you're connected sa heaven and may integrity. Clarification lang naman yan. You're connected sa heaven, no? While you're living here on earth, while you're human here on earth. Through prayer, through panalangin, kadalasan yan, connected ka sa langit. Actually, hindi makarelate kung sabihin ko pa yung iba, no? Kung paano, kung ano yung connected sa langit. Kadalasan, through prayer na lang, yan doon makarelate yung iba, no? Through prayer, diba? Makakonect ka sa langit. So, ano pa ang tungkol sa'yo? Emotion and intellect balance. United yung emotion and intellect mo. That's why you're full of courage. You're so strong. Strong yung personality mo. Full of courage. Strong yung personality mo. Strong. Nagkakaisa yung emotion and intellect mo.
Hindi sila nagkukontrahan. That's why your personality is strong right now. Ano ang mangyayari sa love life mo soon? Love life naman. Hindi na matenga, hindi na mag-juggling. Maybe sa person mo, o love life mo, kung natenga man, o kung may napapa-juggling, no, na parang walang nangyayari, walang improvement. Ano pa? Ang next na upright ba to? Knight of Wands? Yes. Ay! There's movement na kasi hindi naman magja-juggling, hindi naman matenga. There's movement, there's action. What's with the Knight of Wands here? Magkakaroon na ng hudyat from God. Hudyat from God. Oh. Actually, pahalang pa to. Kinuha ko lang talaga na upright. Upright pa yung high priest na yun. Oh, upright yun siya. Magkakaroon na ng hudyat, o change, transformation, pagbabago, o complete transformation, change, there's change. Magkakaroon na ng hudyat, no? Hudyat from God, na magkaroon na ng movement, paggalaw, or mabilis na action, movement, sa love life mo. Maging active na, maging inspired ka na, or may mag-take na ng action sa'yo agad. May mag-pursue na sa'yo agad. Yung ganun ba? And then you will be together ng person na yan. You are divinely guided na may infinite symbol. Infinite symbol. Yan. Ayan. And both of you ng person mo na magkaroon ng ano yun, yun ba yun? Magkaroon ng union, tama ko, clarified by Two of Cups, na magkaroon ng union sa inyo, ay maging brave and alam niyo may inner strength talaga kayo, and inner stillness, na napaka-strong niyo, may inner strength kayo. Pag may inner strength kasi kayo, you're strong inside and out. Hindi mababali yung desisyon nyo, hindi kayo masway, hindi kayo ma-intimidate, hindi kayo makaramdam ng fear o maging fearless kayo, mga ganun ba? Alam mo yung strong kayo inside, yan. O na hindi kayo natatakot kahit na kung yung iba ay takot, kayo hindi kayo takot. Kaya yung may inner strength. Ayan. And hindi kayo takot na masaktan. Pag nag-risk kayo, hindi kayo takot na mag-risk, hindi kayo takot na heartbroken. Kasi love is risk also, di ba? Win or lose, parang gano'n, no? Pagdating sa pag-ibig ay you can win or lose. Or magtagumpay o hindi man, ay magpatuloy kayo na hindi kayo mag-hold back, no? Na makipag-unite, na makipag-reconcile sa isa't isa. Ganon. O kung person mo man na itong maging strong na hindi na siya matakot na mag-reconcile sa'yo. And ano pa next na mangyayari sa buhay mo niyan?
Queen of Swords. May self-love, may self-worth ka, and then makapaglagay ka ng healthy boundary. Hindi na namamanipula yung isip mo, or both of you, no, na hindi na kayo namamanipula yung isip niyo kasi may healthy boundary na kayo, or hindi na kayo nasa-psychic attack. Ganon. And Six of Cups is here. So you will be together. You will live a healthy relationship. You will live peacefully and healthy yung relationship ninyo. As well as calm, no? Full of calmness. And yung relax kayo, komportable kayo sa isa't isa. So serene. And tahimik yung buhay nyo. And ma-enjoy ninyo yung time ninyo together. You will feel at home. And sa piling ng isa't isa, masaya kayo magkasama. Maging close na kayo. Actually, magsasama na nga kayo. You will spend time together, or palagi na kayo magsasama, or maging mag-partner na nga kayo. Ganon. Kasi there will be a union, no? Na mangyayari. Or reconciliation, partnership, ganyan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Magsasucceed ka. May mga ipupurso ka na hindi ka na mag-hold back. Hindi ka na mag-hesitate pa na to go for what you want. To go after for what you want. To pursue your goals. Na puntahan mo ang dapat mong puntahan, na puntahan mo ang gusto mong puntahan, gawin mo ang gusto mong gawin, yung ganun ba? And magsasucceed ka. Magsasucceed ka kasi it's a sign of success. Ayun. Or kung pursue mo man to na pupuntahan ka niya, na ipursu ka niya, ayun, hindi na siya mag-hesitate, hindi na siya mag-hold back, na puntahan ka, na mag-take na action sa'yo, na ipursu ka, ganun. Sino nag-guide dito ngayon? Angel ba? Angel. Angel daw. Mabait bang angel yan? Uy, parang trickster. Pero oo naman daw. Mabait bang angel yan na nagagay? Mabait naman daw. Pero clarified by Seven of Swords. So, isa kanina, no? Angel of Light pa yan? Nagagay? Angel of Light naman eh. Oo daw. Angel of Light. Clarified by Nine of Swords. Sinent man ng God na angel yan na mag-guide dito. Hindi. Kusang nag-guide lang dito na angel. Nakusa lang talaga siya. Wala lang. Gusto ko lang malaman. Ano ang next na mangyari sa inyo ng person mo niyan? Upright ba tong Ten of Wands? Ay, in reverse siya, guys.
wala na yung mga problema. Baggage, nagpapabagal kasi parang yung baggage na yon, yung mga binubuhos maybe sa inyo, sa person mo, sa'yo, ng mga baggage, negativity, yan na nagpapabagal. Lalo sa person mo, parang binibigyan ng problema, yun, na-stress siya, nag-overthink, ganun. And then, parang puno ng fear, lalo kung may mga blockage sa path ninyo, complicated yung situation ninyo, ay merong nagsisend ng negativity yan. Merong nag-create ng problem, no? O nagbibigay ng problema sa inyo, sa inyong connection, sa person mo, sa connection nyo, para bumagal yung mangyaring yun ito, no? Pero ma-release na yung mga baggage niyan. Dahil magbibigay na nga ng hudyat ang God para pagsamahin kayo. Meron ng mga na nagko-comment dyan na nag-aayos na sila ng person nila at okay na sila. Nasa pag-uusap lang yun eh. Lalo kung both sides ay willing and gustong-gusto naman na magkabalikan, di ba? Or yung unite sila, di ba? Ewan ko lang kung nanonood pa rin sila dito. Pero may nababasa akong mga comment dyan eh. So, wag lang sila maghiwalay. Dapat ay forever na. Para masaya sila. So, ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ng person mo. Maging emotional kayo sa isa't isa. Parang aalab yung puso niyo sa isa't isa. Yeah, aalab yung puso niyo sa isa't isa. Aalab daw, pero clarified by 7 of Wands. Actually, clarification na naman yan. Maging emotional kayo sa isa't isa. Maging attached pati. And maging ano pa kayo sa isa't isa. Maging balanced. Mag-create ng balance and stability, and you will feel secure sa piling ng isa't isa. At talaga mamahalin nyo yung isa't isa na maramdaman nyo yung balance kayo. There's balance in yung relationship. There's peace of mind. There's love. Kasi paramdam nyo sa isa't isa yung mahal nyo yung isa't isa eh, di ba? And you will feel secured, safe, and stable sa relationship nyo, sa connection nyo. Yan. And ano pa? Ang next move ng person mo towards you. Kaya to. Upright ba tong the tower? Oh, upright siya guys, oh. The tower. Clarified by 8 of Wands. So the tower here sa next move ng person mo towards you. Ay, ma-destroy na to. I-destroy niya na to. Yung tuloy-tuloy na kinreate. May gumagawa kasi ng tuloy-tuloy guys, oh. Tuloy-tuloy ginagawa niya. Na mahinto na to. Oh. Mahinto na tong tuloy-tuloy na pagbuhos nila ng negativity, mga ganyan. Ng kung ano man yung binubuhos nila para matenga, para mag-antayan kayo, para magkaroon ng waiting, pag-antay, para mag-antay ka na mag-antay sa person mo, ganon. So, i-break na ng person mo yun, destroy niya na yung ganong situation, yung ganong ginawa sa inyo. At magte-take na siya ng action. Yan. And then, ano pa? Ang next na gagawin ni person mo na yan towards you. Ay, 8 of Swords. Upright. Ano pa ang next na gagawin ni person mo na yan towards you?
makipag-ayos, makipagkasundo sa'yo, makipag-usap, at i-restrict ka niya. I-restrict ka niya kasi dahil sa selos niya. Para panatag yung isipan niya, para hindi siya na nag-wonder, para hindi siya na natuturete yung utak niya sa selos. I-restrict ka niya na na bawal yung makipag-usap ka sa ibang opposite sex, mga ganun. Oo. Oh, di ba? Na nakatali ka na sa kanya. Na sabihin niya, sa akin ka lang. Huwag ka na usap sa ibang opposite sex, mga ganun. See? Talagang may mga sasabihin siya sa'yo. May mga ibibigay siya sa'yo na para makontrol ka. Para makontrol ka. Hindi para makontrol ka na para paalalahanan ka na hindi ka pwede. Hindi palalahanan. Basta ganun. Basta i-restrict ka niya na huwag makipag-usap sa ibang na mga tali ka na sa kanya. Ganyan. Tali ka na sa kanya. Yun ang kasama sa pag-uusap ninyong dalawa. At anong gagawin niya? 7 of Wands. Didipinsan ka? Didipinsan ka daw niya para manatili kang balance, kalmado, relaxed, healed, at komportable. Healthy. Ganon. Bakit anong tingin niya? Madami na inggit sa'yo? Yes. Oh, madami daw na inggit sa'yo. Yung ilaw na to, parang pero hindi. Parang ganyan na nakapaikot sa ulo. Yung nakikita ko nung bata pa ko sa may nakita niya yung dilaw. Pero parang orange siya na parang yellow orange, parang ganun ba yung color ng ilaw. Na tuwing dumadaan ako umaga-umaga sa palayan, sa iba wala naman, sa akin lang meron. Na mga kasamaan ko sa single. Pinabantayan ko yun. Tuwing daan namin dun sa palayan. Ewan ko lang ngayon kung meron pang makita niya pag dumadaan sa palayan. Tuwing umaga ako nakikita. Sa anino ko. Ganyan paikot siya guys. Paikot, parang ganyan talaga. Pero parang orange yellow na. Orange yellow, hindi siya yellow na yellow. Ayan. Ano ba ibig sabihin nun? Yung ilaw na yun na sinabi ko sa anino ko. Ano ibig sabihin nun? Protection, loving light, protection din siya. Protection daw yun. Protection daw yun. Loving light. Parang ganito. Pero hindi ganyan ha. Ito talaga siya. Parang ganyan. Protection daw yan. Parang, kunwari ito, may napoprotekta na heart and then may liwanag na nakatutok, galing sa heart. Yan, napoprotekta. Pero ito, ganito siya. Nakita ako sa nino ko. Tuwing umaga, tutaka ko, bakit ako meron na tulad yung iba? Na makasamahan ko. Sabi ko, tanong ako ng tanong. Yan, protection pala yun. At ano pati yun? Anong dahilan ba't may ganun? Gusto ko malaman.
kasi soft yung energy ko. Soft daw kasi ang energy ko. Kaya may ganun. May nagpoprotekta. Kaya madali ako mapiktuhan ng mga energy ng iba, guys. Just me. Kaya mas gusto ko yung sa lugar na sa bandang forest, yung walang ganong mga tao kasi para bang na-absorb ko yung energy, empath, mga ganun empath. Parang ay nako, kung bad or toxic or frustrated yung energy na iba, di ba? Kaya gusto ko yun sa mga place na walang ganong kapitbahay eh. Ako lang. Kasi lalo ko mga toxic yung vibe ng iba. So, ano pa? Dati nga, ang dali ko lang maapektuhan ng mga spell nila eh. Oh. Kaya ako naglalagay talaga ng protection din. Mga baon-baon. Kasi, madali ako maapektuhan, guys, sa mga ganyan. Ewan ko ba? Kaya, may ganyan ako daw. Kaya parang siyang ilaw. Parang siyang ilaw na nakapaikot. Ganyan siya, nakapaikot sa ulo ko. Sa anino ko nakita yan, sa anino ko ha, sa ulo ng anino. Ganun. Pero parang golden. Hindi siya gold ha. Parang yellow, orange. Parang ganun. Na liwanag. Nakaganyan. And ano ang nakita ko lang dyan? Ano yung sinasabi kong ilaw yung nakita ko sa ulo ko elementary, high school. Elementary yan, till high school. Mga ganun. Tuwing dumadaan ako dun. Kung may sikat ng araw. Ewan ko lang sa iba kung may ganyan na. Kung may napapansin kayong gano'n. As in, maliwanag siya. As in, kitang-kita talaga. Hindi siya yung parang reflector ng sun. Hindi, iba siya. Parang ganito nga talaga yan. Protection yun sa mga sensitive siguro. Yung mahina yung, ewan ko bakit gano'n. Basta soft yung energy. Sensitive. Yung energy, sensitive. So, sensitive. So, ano pa? Nantok na ako, guys. Kaya, ano pa ang about sa'yo? Huwag ko na isama to. Clarification na yun sa tanong ko dun. Ano pang next na mangyari sa'yo? Maging parang tututok sa yung manalangin ka at talagang maging maging maka-Diyos. Mas lalong maging maka-Diyos. Ganon. Tututok ka sa panalangin. May faith ka na pati. Yan ganon. Kung kulang ka pa sa faith yan, magkaroon ka ng strong na faith. Yan. Strong na faith. Yeah, magkakaroon ka ng strong na faith na ayan. Ayan. And then, clarification na naman yun. When it comes sa person mo, maliban sa i-restrict ka niya, no? Anong gagawin niya next towards you? Yung kikilos na siya, gagalaw na siya. Kung walang ginawang action towards you, gagawa na siya ng action sa'yo. Paano mang action? Ano yung gagawin niya? Upright ba tong Seven of Pentacles? In reverse, guys. In reverse. Okay. Yun lang yung kanina na yung
i-destroy niya na yung clarification nito na yung mag-end niya na yung situation nyo na nag-antayan kayo. Kasi magte-take na nga siya ng action eh. Yan. Ano pa ang next na move ng person mo towards you? Positive. Ano yan? Oh my gosh, guys. 10 of Pentacles. Gagawin niya ang positive ang buhay mo. Positive. Oh, pero clarified by 3 of Swords. Yes, gagawin niyang positive ang buhay mo. At alam mo yung positive siya na mag-take ng action sa'yo. Pati, and inspire siya na mag-take ng action sa'yo. Yun pati, the Star. Pwede din gawin kanyang famous. Yun ang next na move niya towards you. Pwede din kasi the Star. Or popular, no? And lalo na kung kilala na itong person mo, pero kung hindi pa, ay pwedeng mag-create kayo ng YouTube channel nyo na makikilala kayo, or Facebook. Madami nakikilala dyan sa mga Facebook at sa lalo na yung may madaming followers na sa YouTube. Yan. And Son of Pentacles. Hindi lang naman mga celebrity ang kilala yung sa TV, hindi lang naman sila. Ngayon kasi may internet na, 'di ba? At ako nga hindi na ako nanonood ng TV. Tinambak ko na yung TV ko dun sa likod. Inuwaan nanay. Hindi ako nanonood ng TV na kasi sira ang antina. Ang pinapanood ko na lang ngayon, YouTube. Iba na ngayon. Iba, nanonood pa rin sa TV. Pero ako hindi na. Hindi ko na type manood sa TV kasi may may YouTube eh. Sa YouTube pwede mo i-search any movies na gusto mong panoorin. Yun nga lang kay putol-putol siya ba? Yan. Son of Pentacles. Magiging kumpleto yung buhay mo. Mamuhay kayo ng masagana, prosperous, at napaka-positive na buhay. O makikilala ka, maging popular o maging famous ka kasi dahil mag-iasawa ka niya. Lalo kung mayaman itong person mo na to, o maganda yung buhay niya, o kilala sa kanila na marami yung buhay niyo, mayaman o mapera, ay makikilala ka din, no? Na many people will respect you. Yeah? Many people will respect you. Clarified by 10 of Swords. Bakit clarified by 10 of Swords? Sasaktan sila. Ay, masasaktan sila. Pero they will respect you. Ba't masasaktan sila? Yan. Bakit? Crush nila sa person mo? Ay, crush nila sa person mo. Oh my gosh. Crush nila sa person mo. That's why masasaktan sila. But they will respect you. Pero don't trust them. Kasi may mga taong traidor. At may mga tao hindi marunong mag-respect ng boundary ng iba. Ng relationship ng iba. May mga taong gahaman, ganit. Porket crush nila, gagawa sila ng scheme and deceit. Baka gumagawa sila ng scheme and deceit eh. Gusto nilang mapasa kanila sa person mo. O gumagawa ba sila ng scheme and deceit para mapasa kanila sa person mo? Oh my gosh, yes. They're doing that. Dahil sa crush nila sa person mo. So, kaya hindi lang pa sila pagkatulad, lalo at mga deceitful. Mahilig gumawa ng scam.
Kadalasan yung mga traidor, mapahide ito. Kumilos, gumalaw. Oh, they cannot be trusted. Yung nakangiti-ngiti sa harapan mo na parang napaka-friendly ng vibe, no? Yun pala may ginagawa na patago, katraidoran, scheme, or deceit. Ah. Lalo sa parang ngayon, mahirap magtiwala. Kasi may mga taong evil, makaramdam nila ng inggit, o matay pa nila yung person mo, o kung ano yung magustuhan nila sa'yo, na umiiral yung pagiging ganit nila, yung pagiging sakim nila, yung pagiging gahama nila. Gagawa sila ng scheme and deceit, mga katraidoran, and evil or even witchcraft. Sa'yo. Are you prepared sa makapag-deal sa mga ganyang tao? Hindi. Pagka pure ka, pag hindi ka ganyan, kagaya ng mga yan, akala mo ay pure din sila kagaya mo, na walang masamang intention, pero sila, napakaitim ng budi nila, napaka sama nila inside, no? At naglalagay sila ng mask, false mask, guys. Kadalasan may mga disorder yan sila, kaya mahilig maglagay ng false mask. Napaka-traidor at mapaninlang, cunning, deceitful, scheme nga eh. So they cannot be trusted. Iiwas ka ba ng person mo sa mga ganyang klase ng tao? Kasi hindi ka pa ready. Yes, iiwas ka naman niya eh. Hindi ka pa ready. Lalo ka inosente ka sa mga ganyan. Yan. So, ayan. Message for you. Travel and upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. There's travel, mag-travel ka. Ayan. Mababago na yung buhay mo in positive way. It's life-changing. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? Nagre-raise siya. Courageous siya, brave siya, na mag-take ng risk, mag-take ng leap of faith, fearless siya, no? Kasi, talagang nag-suffer siya. Oh. At naka-recover na kasi siya sa, yung emotional turmoil. And, yung nag-grief siya. At kahit naka-recover na siya, still nasa-suffer pa rin siya. Yung parang coldness from you. Yung gano'n, na parang na-left out in the cold siya. Mo siya. Or parang hindi mo na pinapansin, hindi mo na naalala, o wala ka ng balak na nakumustahin siya, wala ka ng balak na isama siya sa mga future plans mo, mga ganon. Future goals mo, mga ganon ba? Na, alam mo yun, na left out in the cold, basta nag-suffer siya. That's why, yan na nagpupush sa kanya na maging courageous and maging brave. Na mag-take ng risk. And, upright ba dyan? Yung Page of Cups. Yes, upright yan kasi palang pa to eh. Yes, yan ang nagbibigay sa kanya ng courage. And yan ang napupush sa kanya. No, emotion niya, yung pinagdadaanan niya to.
para i-pursue ka, para mag-risk, para mag-offer ng couple love sa'yo, para mag-reach out sa'yo. Yan. Ano ang next move na person mo towards you pa? Ano kaya to? Magme-message to at magtatagumpay na mag-message siya. Ito ay general reading, collective reading. So, pag nakaresonate kayo sa inyong reading, no? Pag na-message si person nyo, tagtagumpay ka ng message inyo, o mag-travel papunta sa inyo, o basta kontakin kayo, or mag-travel papunta sa inyo, na magtagumpay na walang makadlang, na talagang makareceive kayo ng message, kahit message man lang, galing sa kanya, or tawag, or pupuntahan kayo, ganyan. At may pagtalikod, paglayo. Ano yan? Siya ba itong tatalikod? Siya itong lalayo? Ay, hindi. Ikaw ilalayo niya. Hindi. Ikaw yung paalisin niya sa kung saan ka ngayon. Hindi siya paalisin niya kundi ikaw to na i-push niya, ay message niya na message niya na umalis ka na maglakas loob kang umalis na sa kung saan ka nagstay. Oh, yan, tama. Para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Tama, para magkaroon ng growth, no? Sa'yo, pagbabago, new beginning, na may growth na. Yan. May dalang opportunity pati itong person mo na to. Yan. So, yan, maganda yan. No? May dalang opportunity at new beginning, there's growth, healthy na yung life mo, and mag-improve. So, yan. So, ito na lamang for collective reading, guys.